Kailangan natin ng kalahating kilong ube, approximate. Kasi syempre, pag bumili kayo sa palengke, bibili naman kayo ng buo eh. Ngayon, hindi. Pag naluto yan, pag pinakuluan nyo at minash nyo, hindi nyo maalam kung eksaktong half kilo yan. At saka pag native kakanin, approximate lahat yung ingredients natin. Dito sa ibang bansa, Amerika at Canada, makakabili na kayo ng frozen na katulad niyan. So, naka 454 gram siya. So, almost kalahating kilo. So, ready to use na yan. Luto na yan. Na mash na yan. Ngayon, gagawa naman tayo ng ube yema para ihalo natin sa ating napakasarap na ginatang halo-halo. Magtatabi ako ng mga 1/3 cup. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan ko gagamitin yan. Hinaluan ko siya ng mga approximately 1/2 cup na kondensada. Ngayon kung meron kayong mga leftovers na egg yolk, pwede kayong maglagay 1 or 2 piraso. Additional ingredients sa ating ginatan ay buko, shredded buko yung malakanin. Approximately mga 1 buong buko yan. Again, dito sa ibang bansa, frozen yan, tapos ito out lang namin sa overnight sa refrigerator at sa umaga medyo malambot na siya, tapos sasalain na lang. Kung mahaba, pwede nyo naman siyang i-chop kasi minsan may nabibili kami sobrang haba. Pakita ko lang muna yung niluluto na ube, continuous ang halo niyan. Low medium fire lang, huwag niyong lalakasan. No, kasi may tendency masunog yan sa ilalim. Mas lalo na kung naghalo kayo ng egg yolks, ay nako, ang bilis niyan maluto. Ang bilis siya lumapot. So, ang hinihintay lang natin is yung ganyan, medyo malapot-lapot na siya. Kasi pag malamig na yan, mas lalo pa siyang magiging firm. So, ngayon, patayin nyo na yung apoy, tapos lagyan nyo siya ng 1 tablespoon na butter. Ito naman ang style ko paggawa ng bilo-bilo. 1/2 cup warm water, tapos lagyan lang natin siya ng mga approximately, again, puro tayo approximate no, 1 tablespoon na asukal. So, haluin nyo lang hanggang sa matunaw. Kailangan din natin ng glutinous rice flour. O kung gusto nyong bumili sa palengke yung powder na binabad na bigas tapos pinatuyo, pwede din yun. Pwede kayong bumili ng galapong, yung medyo moist. Pero since ito mas mabilis gamitin, tsaka mura lang naman to, mahigit $1 lang. So, mas practical pag gumamit nito. So, lalagay nyo lang yan, mga approximate na naman pasensya na kayo, panay ang gamit ko ng word na approximate kasi pag nagluluto talaga, puro approximate, basta ng mga kakanin. So, lalagyan natin siya ng 1 cup na glutinous rice flour. Unti-unti ko lang lalagay yung rice flour, tapos may hinihintay ako na consistency. Kasi alam nyo, yung bigas na powder, pag luma yan, mas malakas mag-absorb ng tubig. Pag bago-bago, mas konti. Kaya para din kayo nagsasaing, no? Pag alam nyo luma, mas maraming tubig. At kung medyo bago-bago, konti lang syempre yung tubig sa sinaing nyo. So, ganyan din yan. Ayan, tuloy, naparami yung paglagay ko ng flour, no? Pero hindi ko to ikakat sa video ko kasi gusto ko ding malaman nyo ano ang gagawin nyo kung sakaling napasobra. So, mabilis lang naman yan. Didagdagan ng tubig. Yan ang consistency hinahanap ko. Yung nagbubuo-buo na siya. So, haluin nyo lang maigi hanggang sa maging firm at pwede na natin siyang gawing bilog-bilog. Ngayon, pag gumagawa kayo ng bilo-bilo, usually nag-start yan sa maliit tapos patamad kayo ng patamad kasi paulit-ulit, palaki ng palaki. So, nasa sa inyo yon kung malaki o maliit ang gusto nyong gawin. Pero ako, ang suggestion ko, liitan nyo. Kasi minsan may mga batang kumakain yan, natatakot lang ako na baka ma-choke sila. So, para safe tayo, maliliit lang na bilo-bilo ang gagamitin nyo.
Hindi naman kailangang perfect talaga yung mga bilog-bilog nyo, kahit medyo oblong. Siyempre, nagmamadali din tayong gumawa. At saka turuan nyo din magtrabaho yung kaliwang kamay nyo kasi yung magkakamuscle kayo sa kanan lang. Confession! Hindi ko nagamit lahat yung hinalo ko na pang bilo-bilo kasi masyadong madami para sa recipe natin. Pwede nyo naman gawing palitaw. Para sa mga nagbi-business, naku, pwede nyong pang ano to, advertisement to. Yung bilo-bilo nyo, ube, talagang totoong may ube. Kasi yung iba, ube flavor lang. Coloring lang, flavoring lang. Sa bagay, pag commercial, masanang barat yung mga customer natin, no? Puro flavoring, coloring lang. Pero ito, sa totoo lang, meron totoong ube. Tapos pwede kayo maglagay pa ng additional na ube oil. Ngayon, ito kasi wala akong ube oil ngayon, pero nakakita ako ng pandan oil o pandan extract. Nilagyan ko siya ng 1 drop. Yes, 1 drop lang. Huwag niyong dadamihan kasi magiging masangsang. Sarap din. Itong nabili ko ngayon na frozen na ube, matubig. Kaya tignan nyo, naging malabnaw. So again, lagi naman niyang may repair. Dadagdagan lang natin siya ng konting glutinous rice flour. Konti lang para lang mag-firm up siya. Back to finger exercises. By the way, magtatabi tayo ng konti. Siguro mga 2-inch ball o mas 1-inch ball. Kasi tutunawin ko yan sa tubig, pampalapot ko ng konti ng sabaw. Hinaluan ko lang siya ng 1/4 cup na tubig o gatas. Tapos haluin lang natin hanggang sa matunaw. Para may konti naman siyang lapot. Actually, natural na lalapot naman yan bukas. Kasi nga, meron tayong mga bilo-bilo na hinalo. So, sobrang lapot naman pag naparami yung bilo-bilo nyo. Kaya, alalay lang. At kung gusto nyo mas appetizing tignan, ito na yung pinatabi ko sa inyo na konting ubi kanina, ngayon nyo na ihalo, no? Hindi naman, ang ube hindi naman talaga nakakadagdag ng lapot yan, hindi naman malapot yan. Talagang yung sa glutinous rice flour ang nagbibigay ng lapot. Yung mga commercial na gumagawa, food coloring lang at saka flavoring ang nilalagay. Walang totoong ube. Kasi mahal yan eh. At hindi kompleto ang ginatan ng walang kamote. So para mas colorful, bili kayo ng purple, bili kayo ng yellow, bili kayo ng puting kamote. So i-chop nyo lang ng maliliit. Kailangan pare-pareho yung sukat, no, para mas masarap kainin. Huwag masyadong malaki. May secret ang pagluto ng ginatan na halo-halo. Kasi minsan mapakla o kaya maasim. Kasi ang secret talaga ay ilulutuin nyo muna yung saba. Yung may balat pa siya. So, papakuluan nyo siya. Tapos, palamigin nyo. Tapos, balatan nyo. At saka nyo slicein. Kasi minsan may nabibili kayo na saba na hilaw pa. Di ba pakla pa yun? Tapos, idediretso nyo sa ginatan nyo. Yung pakla, malilipat ngayon sa ginatan nyo. So, itong sa ibang bansa, yan, may nabibili kami ng mga frozen, luto na yan, boiled na yan. Kasi para mas mahaba ang shelf life niya. Meron din nga saba dito, pero ibang klase, hindi Pinoy sabay, hindi masarap. Talagang mas masarap yung saba natin sa Pilipinas. Tsaka kung bibili kayo ng saging, yung yung medyo hinog na. Hindi naman hilaw, hindi naman over. Basta yung katamtaman lang. Extra tip ko lang to kasi itong kamoting to, may dakta. Pero yung orange, walang dakta. So, to make sure na hindi makaka-apekto yung lasa niya, babanlawan ko siya. Gusto ko ding maglagay ng halo-halo, yung 4-in-1, yung mga ingredients niya, meron langka, may nata de coco, may mga beans. Ngayon, suggestion ko sa inyo, huwag niyong isama yung syrup, i-drain niyo kasi ang tamis. Mas maganda yung medyo matabang-tabang para maraming makain. Pero kung konti lang yung gawa nyo, tamisan nyo.
Kasi kukulangin. Para sa sabaw natin, gagamit naman tayo ng coconut milk o kaya coconut cream. Kung coconut cream, pwede pa kayong magdagdag ng tubig. Ngayon, yung iba, naglalagay ng evaporated milk or all-purpose cream para mas malinamnam. Nasa sa inyo yun. Siyempre, pag commercial, ang suggestion ko, yung mga delata o yung mga nasa brick, hindi yung fresh na bagong piga, no? Kasi mas mabilis siyang mapanis. Kasi na-process na yun na pang-delata talaga Hindi naman yan na bagong piga, diretso nilalagay sa mga lalagyan. Niluluto mo na yan at saka tinatanggal yung mga bakterya para siguradong tatagal siya sa lalagyan. Ngayon, kung sa palagay nyo mauubos naman ngayon o handa ninyo para sa ngayong araw, pwede kayong gumamit ng kakanggata o yung pangalawang piga. Kasi para sa akin, iba talaga yung lasa ng fresh. Ibang-iba talaga. Ito na yung yema balls natin. Nanda ko lang para lahat ng ingredients ready na. Pagkulo niya, sunod-sunod na kasi yung paglagay. Ito na yung 8 cups na gata. Pakuluin nyo lang. Tapos get ready na kayo sa mga ingredients. Siyempre, uunahin natin yung hilaw, yung matigas. Ang pagluto ng kamote, huwag nyo fully cook ha. Kailangan halfway pa lang lalagay na natin yung ibang ingredients. Kasi yung iba, hinihintay mo ng lumambot ng todo. Hindi pwede yun. Kasi by the time na malagay nyo lahat ng ingredients, overcooked na siya. Madudurog. Kaya yan, so pagkalagay natin ng kamote, hintayin nyo lang siguro mga 5 minutes. Depende kasi sa lakas ng apoy ninyo no? So tapos tutusukin natin ng tinidor. Lagay na rin natin yung saging. Sunod na natin yung bilo-bilo. Pwede nyo munang hintayin na kumulo ulit, ano? Mas maganda kung kulong-kulo na siya kasi nilagyan natin na siya ng saging Kaya nawala yung kulo. Pero yan, unti-unti nyo lang lagay yung mga bilo-bilo, yung plain, at saka yung ube flavored. Ito na yung pampalapot na nilagyan ko ng ube. Natural color ito, wala akong nilagay na artificial food coloring o flavor. Pero sabi ko nga sa inyo, nakakatulong kung lalagyan nyo siya ng konting pandan flavoring o kaya ube oil flavoring. Mas lalo na kung nagko-commercial kayo. Buhos ko na rin yung buko at saka yung mga halo-halo na mga ingredients. Konting halo na lang at saka gentle yung pagkahalo nyo. Huwag nyo masyadong panggigilan kasi para wag madurog yung mga ingredients. Kung meron kayong halaman na pandan, pwede kayong maglagay ng 2 dahon. Hugasan nyo lang maigi. Pansin nyo, hindi ako naglagay ng asukal kasi medyo manamis-namis na yan. So, kung gusto nyo tamisan, ang suggestion ko sa inyo, huwag asukal ang gamitin nyo, kundi condensed milk. Pero unti-unti lang ang paglagay. Siguro sa ganyan, lagay nyo muna ng 1/3 cup. Haluin nyo and tikman nyo. Siyempre, mas mabilis magdagdag ng asukal kasi pag nadamihan nyo na, hindi na pwedeng bawasan. Yung pinakalas na ilalagay, yan pinatay ko na yung apoy, no? Kasi luto na tong yema natin At saka isa-isa yung paglagay nyo. Huwag nyo itatambak sa isang pwesto kasi magkakadikit-dikit yan. Kailangan niya ng hiwa-hiwalay. Sige, game. Tikman na natin. Naku, sarap-sarap At saka tignan nyo yung lapot niya. Taman-tama lang, hindi sobrang lapot. Hindi naman sobrang labnaw. Pero tandaan nyo, kung aabot pa yan bukas, lalapot siya. Gawa nung mga bilo-bilo. Hindi ko na nilagyan ng sago, hindi naman kailangan nyo. Isa pa, wala naman lasa yun. Ang pwede nyo ilagay, yung sa bubble tea, yung black pearl, meron na ring white pearl. So yun, pwede yung additional kunat, pero para na ring bilo-bilo yun Yung mister ko, pagkakain ng ginatan, gusto niya mainit. Ako hindi, gusto ko malamig. At saka syempre, mas masarap kayo ako may vanilla ice cream sa ibabaw.
Ang sarap-sarap talaga nito. Subukan ninyo kasi iba talaga yung meron siyang mga ube yema balls, no? Yun ang kakaiba niya. Kung gusto niyo maglagay ng latik, why not? Kailangan, para kumita yung business niyo, gawin yung kakaiba. Subscribe lang po para unang-una kayong makaalam ng mga bago kong imbento.